ang Rodrigo Roa Duterte. Nagsagawa ng konsultasyon ng International Criminal Court sa mga kinatawan ng umano'y biktima ng extrajudicial killings sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saksi, si Marie Zumal. Sa isinumiting 16 na pahinang dokumento ng ICC Registry sa Pretrial Chamber 1 kahapon, sinabi nilang nagkaroon na sila ng 3 konsultasyon sa mga kinatawan ng umano'y biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahigit 200 kinatawan ang kasama sa mga konsultasyon na humarap para sa mahigit 2,000 biktima at mahigit 1,500 na pamilya ng EJK noong taong 2021, 2022 at 2023. Ayon sa ICC, hindi pa tungkol sa kaso ang konsultasyon. When we have an investigation regarding a certain conflict or a certain zone, like in the Philippines, we need to already kind of contact the media and contact the victims and try to prepare for when a case would come. For example, part of the consultation with the victims was about how can they identify themselves. Are there ID cards? Are there official documentation? Are there any unofficial documentation that can be provided to kind of prove their identity and so on. Hiniling ng registry sa pretrial chamber na tanggapin ang iba't ibang ID na opisyal na inisyu sa Pilipinas dahil hindi pa ganap na naipapatupad dito ang national ID system. Nilinaw naman ni Dr. Abdallah na hindi lahat ng biktima ay posibleng maging testigo. Sa confirmation of charges sa September 23, hindi raw inaasahan na maraming witness ang ihaharap. A witness is a person who is called by the parties, by the prosecution or by the defense or by the judges for that matter, to testify, to provide valuable information that can be useful for the judges to decide on a certain case. A witness may or not be a victim. An expert is a witness. An insider is a witness. There are different types of witnesses, but not necessarily a victim. Isa sa mga naghahanda para mag-apply para sa partisipasyon sa kaso, si Mira. Di niya tunay na pangalan na nasa The Hague ngayon. 2 raw sa kanyang mga kapatid ay napagkamalang sangkot umano sa droga at pinagbintangang nanlaban, kaya pinaslang sa umano'y police operations noong May 2017 sa kasagsagan ng war on drugs ng Duterte administration. Para ipakita na talagang may mga biktima, nandito kami. Marami talaga at marami rin din talagang takot. Kahit alam nila na biktima sila, talagang natatakot sila. Samantala, kaugnay sa mga Pilipinong inaresto sa Qatar dahil sa pagtitipon para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ng Department of Migrant Workers na naka-provisional release na ang 17 Pinoy. Ibig sabihin, laya sila pero hindi pwedeng lumabas ng Qatar. Walang reklamong isinampalaban sa kanila pero iniimbestigahan sila para sa illegal assembly. Patuloy raw ang legal at welfare assistance para sa kanila. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.